May mga bagay sa mundong ito na mahirap ipaliwanag. Ngunit paano kung biglang maging bahagi ka ng isang kwento na lampas sa imahinasyon? Isang kwento kung saan ang hangganan ng tao at ng engkanto ay biglang naglaho. At ikaw ang naging susi sa pagbabago ng lahat. Ano ang pipiliin mo? Ang tumakas o ang harapin ang hindi mo maunawaan? Ito ang kwento ng mortal na si Luna at ng engkantong si Lucifer. Isang malamig na gabi sa kabundukan ng Sierra Madre, tahimik na naglalakad si Luna sa gitna ng makapal na kagubatan. Nasa likuran niya ang kanyang aso, si Puti, na nagngangalit ang buntot habang sinusundan ang kakaibang tunog mula sa di kalayuan. Hindi niya inaasahang mapadpad sa ganitong lugar. Ang kanyang simpleng misyon ay hanapin lamang ang nawawalang kambing ng kanilang kapitbahay. Ito naman kasi si Puti, kung saan-saan sumusugod. Inis na bulong ni Luna habang pilit na inaawat ang aso. Subalit bigla siyang natigilan nang marinig ang tinig ng hangin. Tila baga may bumubulong. Lumapit ka. Mahina, ngunit malinaw na sabi ng tinig. Napakapit siya sa kwintas na laging suot-suot. Isang antigong anting-anting na minana pa niya sa lola niyang albularyo. Ang lamig ng paligid ay tila tumusok sa kanyang balat. Ngunit sa halip na matakot, may kung anong puwersang nagtulak sa kanya na sundin ang tinig. Sa kanyang harapan, may isang malaking banga na natatakpan ng lumot at alikabok. Pumintig ng malakas ang kanyang puso. Ano naman kaya ang ginagawa ng ganitong bagay sa gitna ng kagubatan? Tanong niya sa sarili. Lumapit siya upang masuri ito. Nakasulat sa gilid nito ang mga salitang hindi niya mawari. Tila ba mula sa sinaunang panahon. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang para bang hinihila siya ng mahiwagang banga. Sa kuryosidad, dinampot niya ang isang sanga upang kumatok sa gilid ng banga. Ngunit bago pa man tumama ang dulo ng sanga, biglang gumalaw ang hangin sa paligid. Ang lupa ay bahagyang umuga at isang nakakabinging boses ang narinig niya. Sa wakas, isang mortal lang naglakas loob. Isang anino ang lumabas mula sa banga. Unti-unting nagiging malinaw habang bumubuo ng anyong lalaki. Mahaba ang kanyang buhok, matalim ang mga mata, at may kakaibang presensya na nagbigay kay Luna ng kilabot at gulat. Sino ka? Sigaw ni Luna habang umaatras ng konti. Hawak pa rin niya si Puti, na tahimik ngunit nagtatago sa kanyang likuran. Ako si Lucifer, ang tagapangalaga ng kagubatan at tagapaghiganti ng mga engkanto. Ngunit ako rin ang naging biktima ng kanilang galit. Malamig na sabi ng lalaki habang naglakad palapit kay Luna. At ikaw ang nagpalaya sa akin. Kaya ikaw din ang magiging gabay ko. Napaatras si Luna, ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Anong ibig mong sabihin? Ayoko ng koneksyon sa mga engkanto. Isa lang akong simpleng tao. Ngumiti si Lucifer, ngunit may bahid ng panunuya. Hindi mo maitatanggi ang koneksyon mo sa akin. Ang amoy ng anting-anting mo ay sumisigaw ng lakas mula sa mga nilalang na tulad ko. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa isang iglap, parang naramdaman ni Luna ang paghinga ng kagubatan sa paligid nila. Hindi, ayoko. Hindi kita susundin. Mariing sagot ni Luna. Ngunit bago siya makalayo, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya na pumalibot sa kanya. Sa isang iglap, natuklasan niyang hindi niya maiiwan ang lugar kung nasaan si Lucifer. Kahit anong gawin mo, hindi ka rin naman makakawala. Ikaw ang susi ko at hindi kita papakawalan hanggang sa mahanap ko ang kalayaan ko. Sa kabila ng kaba, sinikap ni Luna na magmatapang. Kung ano man ang kailangan mo, ayoko nito. Ayusin mo ang buhay mo ng mag-isa. Huwag mo akong idamay pa. Natawa si Lucifer. Sa tingin mo ba may magagawa ka?
Tadhana na ang naglapit sa atin, Luna. At magkasama nating haharapin ang sumpa. Sa gabing iyon, nagsimula ang kwento ng mortal at ng engkanto. Isang koneksyong hindi nila inaasahan, ngunit magbabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Naging kakaiba ang mga araw ni Luna mula nang mapalaya niya si Lucifer. Kahit anong pilit niyang takasan ang engkanto, lagi itong nagagawang sumulpot sa tabi niya. Para bang anino siya sa kanyang mga kilos. "Hindi ka ba talaga aalis?" Tanong ni Luna habang naghahanda ng hapunan sa kanilang maliit na kubo. "Sinabi ko nang wala akong alam sa mundo ng mga engkanto. Isa lang akong ordinaryong tao. Mortal. Walang kapangyarihan. Normal." Nakaupo si Lucifer sa isang bangko malapit sa pintuan. Nakatingin sa labas. Kung ordinaryong tao ka, bakit kita nararamdaman mula sa loob ng banga? Ikaw ang nagpalaya sa akin, Luna. At ngayon, tila may kapangyarihan kang humawak sa akin. Di mo ba napapansin yun? Napakunot ang noo ni Luna. "Ha? Humawak sa'yo? Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Sa totoo lang, gusto ko na matapos ang lahat ng to." Ngumiti si Lucifer, ngunit halatang naiinis. "Hindi ito matatapos ng basta-basta. May sumpa sa pagitan natin. Di ako maaaring lumayo sa'yo ng higit sa 1 kilometro. At ganun din ikaw. Kaya, kahit na anong gawin mo, magkasama tayo." Natigilan si Luna sa narinig. 1 kilometro? Paano naman nangyari yun? Tanong niya habang pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makasagot, napansin niyang nag-iba ang ekspresyon ni Lucifer. "Nararamdaman mo ba yon?" Tanong ng engkanto, tumayo mula sa pagkakaupo. "Ang alin?" Balik ni Luna, ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na ihip ng hangin. Kasunod nito, parang nagliwanag ang buong paligid kahit gabi na. Tumayo si Lucifer, tila alerto sa kung ano man ang paparating. "May nilalang nang nagmamasid sa atin." Bulong ni Lucifer. "Hindi ka ligtas, Luna. Dapat mong malaman na ang koneksyon natin ay hindi lang nagbubuklod sa akin. Inaakit din ito ang iba pang nilalang na nais ng kapangyarihan mo." "Anong kapangyarihan?" Nagtatakang tanong ni Luna. "Wala akong kapangyarihan." Ngunit bago pa siya makasagot, lumitaw mula sa kawalan ang 3 nilalang. Mga halimaw na may mahahabang kuko, pulang mata, at makakapal na balahibo. Agad silang sumugod kay Luna, ngunit mabilis na humarang si Lucifer. "Wala kayong karapatang lapitan siya." Sigaw ni Lucifer habang isang bugso ng malakas na hangin ang kanyang nilikha. Dahilan upang mapatalsik ang mga halimaw. Isa-isang tumayo ang mga nilalang, ngunit hindi na sila lumapit muli. Sa halip, tumingin sila kay Luna. Tila ba sinusuri siya. "Hindi ito magtatapos dito." Wika ng isa sa mga nilalang bago ito tuluyang maglaho kasama ang 2 pa. Naiwang hingal si Luna, hindi makapaniwala sa nakita. "Ano yun? At bakit nila ako hinahabol?" Huminga ng malalim si Lucifer. Halatang naiinis, ngunit hindi na nagulat. "Ikaw ang may hawak ng sagradong anting-anting na nakaligtas mula sa panahon ng mga engkanto. Tila ikaw ang nagmana ng kapangyarihan ng lola mo. At yun ang inaasam ng mga nilalang sa dilim." Nanatili siyang nakatitig kay Luna. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng babala. "At habang buhay akong nakatali sa sumpang to, ang kaligtasan mo ang magiging responsibilidad ko." Sa mga sumunod na araw, pilit na inuunawa ni Luna ang kanyang sitwasyon. Napilitan siyang tanggapin ang presensya ni Lucifer. Kahit pa, madalas silang magtalo. Ang buhay niya ay nagbago. Mula sa simpleng pamumuhay sa probinsya, napunta siya sa gitna ng mundo ng mga engkanto at halimaw. Habang sinusubukan nilang tuklasin kung paano maalis ang sumpa, natutunan ni Luna ang tungkol sa masalimuot na koneksyon ng anting-anting sa mundo ng mga engkanto. Samantalang si Lucifer,
ay unti-unting nagiging mas maingat sa bawat kilos, lalo na tuwing gabi, kung kailan ang mga nilalang sa dilim ay lalong nagiging mapanganib. Sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, napansin ni Luna ang kakaibang pagbabago kay Lucifer. Sa ilalim ng kanyang masungit na panlabas, may nakatagong pagkatao na tila may malasakit sa kanya. Ngunit sa parehong panahon, nagsimula rin siyang magtanong sa sarili. Ano ba talaga ang papel niya sa mundong ito? At bakit tila si Lucifer lamang ang may sagot? Isang maulap na umaga, napadpad sina Luna at Lucifer sa isang liblib na bahagi ng kagubatan habang sinusubukan nilang iwasan ang mga nilalang na patuloy na sumusubaybay kay Luna. Habang naglalakad, biglang tumigil si Lucifer sa harap ng isang abandonadong bahay na gawa sa kahoy. Tila ba nawala siya sa sarili, nakatingin sa luma at wasak na istruktura. Lucifer, may problema ba? Tanong ni Luna nang mapansin ang biglang pagtigil ng engkanto. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa bahay at humawak sa sirasirang pinto nito. Dito nagsimula ang lahat. Mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luna ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Lucifer. Ang lahat ng ano? Tanong ni Luna, puno ng kuryosidad. Napabuntong hininga si Lucifer bago siya nagsalita. Dito ko sinubukang hamunin ang mga batas ng mga engkanto. Dito ko isinugal ang lahat. At dito rin nawasak ang lahat. Habang nakaupo sa harap ng lumang bahay, inilahad ni Lucifer ang kanyang kwento. Noong una, siya ay isang tagapangalaga ng kagubatan. Isang makapangyarihang engkanto na inatasang protektahan ang mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Isa siyang nilalang na hindi dapat mahulog sa mundo ng mga tao. Subalit nabali ang kanyang mga prinsipyo nang makilala niya si Amara, isang mortal na babae na may malakas na ugnayan sa kalikasan. Si Amara ang nagpaalala sa akin na kahit ang mga engkanto ay may puso. Malungkot na sabi ni Lucifer habang nakatingin sa kawalan. Mahal ko siya, ngunit ang pagmamahal na yun ang nagdala ng kapahamakan. Napakagat labi si Luna habang tahimik na nakikinig. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya kahit natatakot siya sa sagot. Pinatay siya ng mga engkanto. Sa kanilang paningin, ang relasyon namin ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Sinubukan kong ipagtanggol siya, pero naging mahina ako laban sa kanilang kapangyarihan. Sa huli, hindi ko siya naligtas. Malamig na sagot ni Lucifer. Sa kabila ng lungkot sa boses ni Lucifer, naramdaman ni Luna ang galit at pagdurusa na tila hindi pa natatapos. At yun ang dahilan kung bakit ka nakulong sa banga. Sabi ni Luna, nagsisimula ng maunawaan ang kabuuan ng kwento. Tumango si Lucifer. Oo, pinilit nilang burahin ang alaala ko. Ngunit ang sakit ay nanatili. At ngayon, habang narito ako sa tabi mo, unti-unting bumabalik ang mga alaalang yun. Ang kwintas sa suot mo, may connection to kay Amara. Napatingin si Luna sa kanyang kwintas. Natatakot at nagtataka sa parehong panahon. Paano to napunta sa pamilya namin? Akala ko, minana lang to ng lola ko. Ang kwintas na yan ay pag-aari ni Amara. At ang lakas na nasa loob niyan, ang siyang bumubuhay sa'yo bilang isang tagapagmana ng kanyang kapangyarihan. Sa parehong araw, dumating ang isang matandang babaylan na nagpakilalang si Apo Elma. Hinanap siya ni Luna matapos mabalitaan mula sa mga taga-nayon na kilala nito ang tungkol sa mga engkanto. Ipinaliwanag ni Apo Elma na ang kwintas ay sagradong kayamanan mula sa mundo ng mga engkanto. At may kakayahan itong gawing tulay ang sino mang may taglay nito sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto. Lucifer, sabi ni Apo Elma, ang kapangyarihan ng kwintas ay hindi lamang tagapagmana ng nakaraan mo,
Maaari rin itong maging susi upang mailigtas ang mundo ng mga tao mula sa kapahamakan. Natahimik si Lucifer. Tila nabigla sa sinabi ng babaylan. Samantala, naramdaman ni Luna ang bigat ng kanyang ginagampanan. Kung ganon, anong mangyayari sa akin? Paano ko gagamitin ang kapangyarihang hindi ko alam na meron ako? Ang tamang panahon ang magpapakita ng daan. Ngunit mag-ingat kayo. Ang pagkakaalam ng iba sa kwintas na hawak mo ay magdadala ng mas matinding panganib. Kinagabihan, habang nagkakampo sa kagubatan, napansin ni Luna ang kakaibang pagbabago kay Lucifer. Sa kabila ng lungkot na dala ng kanyang kwento, tila mas determinado itong protektahan siya. Sa isang saglit, naramdaman ni Luna na sa kabila ng madilim na nakaraan ng engkanto, merong kabutihan sa puso nito. Ngunit habang tumititig siya sa mga bituin, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tunay niyang papel sa buhay ng engkantong ito? At paano siya makakaalpas sa mga hamong darating? Sa paglipas ng mga araw, nagiging mas matindi ang mga pagsubok na hinaharap ni na Lucifer at Luna. Sa kabila ng kanilang mga pagtatalo, naging mas malinaw kay Luna na hindi lamang mga ordinaryong engkanto ang kalaban nila. Isang gabi, habang sila ay nagkakampo sa gilid ng isang ilog, biglang bumalot ang malamig na hangin. May paparating, sabi ni Lucifer habang inaayos ang kanyang espada. Isang lumang sandata na ginamit niya noong tagapagpantay pa siya ng kagubatan. Manatili kang malapit sa akin, Luna. Huwag kang aalis sa tabi ko. Hindi pa natatapos si Lucifer sa pagsasalita nang biglang lumitaw ang tatlong nilalang mula sa dilim. Sila ay mga engkantong nasaan yung tao. Ngunit may mga matang kumikislap ng pula. Isa sa kanila ang umiti. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Lucifer, ang dating makapangyarihang tagapagbantay. Ang pagbabalik mo ay hindi dapat naganap. At ngayon, meron ka pang mortal na kasama. Tila ba mas gusto mong pahirapan ang iyong sarili? Walang sino man na makakalapit kay Luna. Sagot ni Lucifer, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit matatag. Ngunit ang mga nilalang ay hindi umatras. Sa halip, sumugod sila ng sabay-sabay. Sinumulan ni Lucifer na gamitin ang kanyang makapangyarihang lakas upang labanan sila. Ang bawat galaw niya ay puno ng tiyaga at galit. Ngunit alam niyang limitado ang kanyang kapangyarihan dahil sa sumpa na nag-uugnay sa kanya kay Luna. Tumakbo ka, Luna! Sigaw ni Lucifer habang hinaharangan ang isang engkanto na halos makalapit kay Luna. Ngunit sa halip na tumakbo, kinuha ni Luna ang kanyang kwintas at ipinikit ang mga mata. Narinig niya ang boses ni Apo Elma sa kanyang isipan. Ang kwintas na ito ay may kakayahang protektahan ka. Ngunit kailangang magtiwala ka sa iyong sarili. Sa paghawak niya sa kwintas, isang liwanag ang biglang bumalot sa paligid. Napaatras ang mga engkanto. Tila ba nasusunog sa lakas ng anting-anting. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, nag-iwan sila ng babala. Huwag kang magpakabante, mortal. Ang mas makapangyarihang mga nilalang ay paparating. At sa susunod, hindi ka na may liligtas ng engkanto mong tagapagbantay. Nang maglaho ang mga nilalang, napasandal si Luna sa isang puno. Hingal na hingal. Si Lucifer naman ay tahimik na tumingin sa kanya. Tila nagulat sa nakita niya. Hindi ko alam na kaya mo yun, sabi ni Lucifer habang hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit kailangan nating maghanda. Ang mga kalaban natin ay hindi magtatapos sa tatlong yon. Dumating ang araw ng pambihirang eclipse. Isang bihirang pagkakataon na nagbibigay ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mga engkanto. Sa gabing iyon, natuklasan ni Lucifer at Luna na ang kanilang sumpa ay maaaring wakasan gamit ang kwintas. Ngunit may kapalit. Ang pagtanggal sa sumpa ay magdudulot ng pagbagsak ng kapangyarihan ni Lucifer. Gagawin siyang ganap na mortal. Hindi ko kaya mawala ang aking mga kapangyarihan, sabi ni Lucifer habang tinitignan ang kwintas sa kamay ni Luna. Ngunit kung ito ang magliligtas sa'yo, handa ako magsakripisyo.
Napaluha si Luna sa sinabi ni Lucifer. Hindi ko hinihingi ang buhay mo, Lucifer. Pero kung ang pagiging mortal mo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, handa akong harapin ang mundo ng kasama ka. Kahit wala ka ng kapangyarihan. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isang hukbo ng mga engkanto. Pinamumunuan ng isang nilalang na may mas malakas na presensya. Siya si Teron, ang pinuno ng mga nilalang na nais bawiin ng kwintas. "Huwag kang tanga, Lucifer," sabi ni Teron. "Ang sumpa ay hindi kailanman mawawala at ang kwintas na yan, mas nararapat sa amin yan." "Hindi nyo kailanman makukuha ang kwintas," sagot ni Lucifer. Tumindig siya sa harap ni Luna, handang ipaglaban ang mortal na babae kahit wala nang matira sa kanya. Nagsimula ang isang matinding labanan. Si Lucifer, gamit ang natitirang lakas niya, ay hinarap ang hukbo ng mga engkanto. Sa kabila ng hirap, hindi siya umatras. Samantala, si Luna ay muling ginamit ang kapangyarihan ng kwintas upang lumikha ng isang liwanag na pumigil sa paglapit ng mga kalaban. Sa huli, sa harap ng eclipse, ginamit ni Luna ang kwintas upang wakasan ang sumpa ni Lucifer. Sa isang malakas na liwanag, ang sumpa ay tuluyang nawala. Si Lucifer ay bumagsak sa lupa. Hingal na hingal, ngunit buhay. Wala na ang kanyang kapangyarihan bilang engkanto. Ngunit naroon pa rin siya sa tabi ni Luna. Ngunit ang tagumpay nila ay nagdala rin ng malaking kawalan. Ang kwintas ay naglaho kasabay ng eclipse. Ngayon, ang kanilang kapalaran ay nasa kanilang sariling mga kamay. Nakatayo sila sa gitna ng kagubatan. Pagod, ngunit puno ng pag-asa. "Lucifer." Mahina, ngunit puno ng damdaming sabi ni Luna. "Hindi ka na isang engkanto. Kaya mo bang harapin ang mundong to ng kasama ako?" Sumilay ang ngiti sa mukha ni Lucifer. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag. "Hindi ko kailangan ng kapangyarihan para gawin yon. Ang kailangan ko lang ay ikaw." Sa gabing iyon, sa ilalim ng unti-unting nagliliwanag na langit, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang kwento. Bilang dalawang mortal na handang harapin ang anumang hamon ng magkasama. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos ang paglaho ng sumpa, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay nina Lucifer at Luna. Ngayon, namuhay si Lucifer bilang isang ganap na mortal, nag-aaral ng mga simpleng gawain sa mundo ng tao, mga bagay na noon ay hindi niya pinapansin bilang isang makapangyarihang engkanto. Sa kabila ng lahat, nariyan si Luna upang turuan at gabayan siya. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit sa kubo ni Luna, napansin ni Lucifer ang lumang libro ng alamat na nakatago sa isang baul. Kinuha niya ito at binuksan. At sa kanyang pagkagulat, naroon ang kwento tungkol kay Amara, ang mortal na babaeng minahal niya noon. Sa mga pahina ng libro, nabanggit ang propesiya. Ang huling tagapagmana ng anting-anting ay magbubukas ng daan tungo sa kapayapaan ng dalawang mundo, ng mga tao at mga engkanto. "Luna," sabi ni Lucifer habang iniabot ang libro. "Alam mo ba ang tungkol dito?" Tinignan ni Luna ang pahina at napalunok. "Ito ang kwento ng aking lola. Palagi niyang sinasabi na bahagi kami ng alamat na yon. Pero akala ko may kwentong pantulog lang yon." Napaisip si Lucifer. "Ang kwintas na yon, hindi lang tungkol sa akin o sa'yo. Isa itong simbolo ng ugnayan ng dalawang mundo. At ikaw ang nagbigay ng balanse. Ang pagkawala nito ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong yugto para sa ating dalawa." Nagpatuloy ang buhay nila sa payapang paraan, ngunit hindi maiiwasan ang mga alaala ng nakaraan. Tuwing gabi, nag-uusap sila tungkol sa mga panahong nakalipas, ang mga engkantong sumubok sa kanila, ang sumpang nagbuklod sa kanilang dalawa, at ang sakripisyong ginawa nila para sa isa't isa. Sa gitna ng lahat, natutunan nilang tanggapin na kahit nawala na ang kanilang koneksyon sa mundo ng mga engkanto, ang kanilang pagmamahalan ay hindi kailanman mawawala. Isang araw, habang naglalakad sa gilid ng kagubatan,
Napansin nila ang isang matandang puno na tila puno ng kakaibang enerhiya. Napahinto si Luna at napatingin kay Lucifer. Parang may kung anong kakaiba dito, sabi ni Luna habang hinahaplos ang puno. Si Lucifer ay tumingin ng malalim sa puno. Ang enerhiya nito, parang bahagi pa rin ng mundo ng mga engkanto. Biglang nagliwanag ang puno at isang boses ang narinig mula sa loob. Lucifer, Luna, ang inyong sakripisyo ay nagdala ng kapayapaan sa dalawang mundo. Ang sumpa ay natapos, ngunit ang inyong kwento ay nagbukas ng bagong daan. Nagkatinginan ang dalawa, puno ng pagtataka. Sino ka? Tanong ni Luna. Ako ang tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng mortal at engkantadong mundo. Sagot ng tinig. Ang inyong pagmamahalan at lakas ng loob ang nagligtas sa parehong mundo. Sa inyo ko iiwan ang responsibilidad na panatilihin ang kapayapaan sa pamamagitan ng inyong bagong buhay. Ang puno ay muling kumalma, ngunit iniwan nito ang isang tanda. Isang maliit na kristal na kumikislap sa sinag ng araw. Kinuha ito ni Luna at naramdaman niyang puno ito ng kapayapaan at kasiguruhan. Mukhang kahit tapos na ang sumpa, may bagong misyon tayong haharapin, sabi ni Luna habang nakangiti kay Lucifer. Ngumiti rin si Lucifer, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating engkantong puno ng galit at hinanakit. Hanggat magkasama tayo, Luna, haharapin ko ang lahat. Ikaw ang naging dahilan ng pagbabago ko. At ikaw rin ang magiging gabay ko sa bagong simula. Sa wakas, natagpuan ni na Lucifer at Luna ang tahimik ngunit makabuluhang buhay bilang mga mortal. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nanatili silang matatag. Naglalakad sa landas na puno ng pagmamahal at tiwala. At sa bawat hakbang na ginagawa nila, alam nilang hindi lamang para sa kanilang sarili ang kanilang buhay, kundi para rin sa kapayapaan ng dalawang mundong minsang nagkabanggaan. Sa ilalim ng malawak na langit, nagsimula ang kanilang panibagong kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagmamahalan, at muling pagkabuo. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po pala sa mga bago kong subscribers at sa mga dati ko na pong subscribers. Have a nice day po sa inyong lahat!